Maniniwala ka ba na ang mga bubuyog na lumikha sa pure honey na ito at mga produktong pampa-beauty ay literal na nakatira sa garahe at bubungan? At ang lokasyon wala sa probinsya kundi sa maingay at mapolusyong Metro Manila. Ako si Radyoman Zander Kayabyab. Samahan ninyo akong tuklasin ang lumalagong industriya ng urban beekeeping o pag-aalaga ng bakuran bees. Dito sa DZXL News Special Report. Wala naman sanang planong mag-alaga ng mga bubuyog ang Internal Audit Manager na si Alexis de la Cuesta. We believe that it's a God-given idea and opportunity for us. Kasi we were praying for a baby boy, ang dapat ang pangalan niya ni Himaya, and yung palayaw niya, Neo. Pero nung mag-gender reveal yung Obigayni, sabi niya, girl. Pag-uwi namin, we named her Deborah, and dinugtungan namin ng Nia. Nung 6 months na si baby, nalaman ng wife ko na Deborah is the Hebrew word for a bee. Kaya yung first birthday party ni baby, bees and honey yung team niya. We went to Bohol Bee Farm. You have to take photo with the live bees in a frame. Tinanong ko pa yung tour guide kung safe sa anak namin kasi 7 months pa lang siya noon. He said, I can guarantee you it's safe. Dahil sa kanyang pagkamangha sa mga honeybee, naisip nilang mag-asawa na gumawa ng board game at ito'y tinawag na Sting a Win. Sabi ko sa wife ko, kung papublish natin to, kailangan may mag-validate ng mga beekeepers. So very selfish yung motive ko na mag-join ng basic beekeeping workshop sa The Beehive Farm and Kitchen sa Lipa. Lalo pa silang na-inspire sa urban beekeeping nang dumalo sila sa workshop. At noon ngang 2019, nagsimula siyang maglagay ng 2 colony o beehive box sa bubungan ng kanilang bahay sa San Andres Bukid sa Maynila. From the first 2 colonies, we harvested 58 kilos in May and June 2019. That's roughly 6 months after. Then na-sold out siya. Bukod sa honey, gumawa na rin ang kanyang misis na si Sheila ng mga sabon at kandila mula sa honey, beeswax at iba pang byproducts. Tinawag nila itong Hania, sunod sa pangalan ng kanilang anak. Pero di nagtagal, may kapitbahay na nagreklamo sa kanilang bubungan beehive. Sir, sa urban beekeeping ba kailangan ng permit? Baka kasi halimbawa may magreklamo, baka sabihin nila maraming peste. Magandang tanong yan. And it's cautionary for our viewers din. Kasi sa nangyari sa amin, napatanggal ng barangay. Kasi yung kapitbahay namin, na-sting daw yung apo niya, ganyan. So nakiusap naman kami na pwedeng pagbigyan pa kami. Dahil dito, naghanap si Alex ng ibang lugar na pwedeng maging permanenteng tirahan ng kanyang mga bee colony. And finally, nakita ko na itong sa orphanage, which we are renting actually. Sakto namang nakahiram siya ng maliit na espasyo sa likod ng Asilo de San Vicente de Paul, isang bahay ampunan sa Paco, Maynila. At doon niya inilagay ang apiary. Apiary ang tawag sa lugar kung saan maaaring alagaan ang mga bubuyog, bee farm o bee yard sa madaling salita. Apiculture naman ang siyensya ng pag-aalaga ng mga bubuyog. European honeybees o Apis mellifera ang inaalagaan nila rito. Ang maganda sa mga Apis mellifera, they can fly up to 3-kilometer radius. So itong mga bees namin na to, makita mo maraming buildings dito, no? Pero they can fly 3 kilometers around. Arroceros Park, Luneta, portions of Rojas Boulevard, United Nations Avenue, itong papuntang Malacanang. So basta may puno at halaman. Yes, pero as much as possible, maraming acacia or nara or both. Kasi nakakatuwa yung kanyang post na nag-harvest siya, meron siyang alagang bee doon sa bubong. Isa sa mga naturuan ni Alexis sa urban beekeeping si Evelyn Baldemeca ng Taguig. Matikman namin yung lasa ng tunay na honey. O, yung sarap. Bago magka-COVID-19 pandemic, nakapag-set up si Evelyn ng iilang beehive box sa kanilang bakuran. May libreng training sa BAI, Bureau of Animal Industry. Trinay ko lang. Pero nakaranas agad siya ng matinding problema dahil ang kanyang mga bubuyog naglayas at nangapit bahay. Nilayasan ako ng bees. Iniisip ko nun, sayang yung puhunan ko, magkano yun? Mga almost 15 to 20,000 kasama ng gamit. Tapos kikita mo lang lumipad. Sabi sa akin natin, i-recover mo. Sabi ko, paano kung gagawin? Sabi niya sa akin, magsuot ka dyan ng jacket. Itapat mo yung box ng bee doon sa ano, yung lumayas. Tapos i-ano mo sa puno, tapos i-ano mo siya, i-shake mo para pumunta doon yung bees. Make sure na nakuha yung queen. At napauwi niya rin ang kanyang bakuran bees. Ayoko nang mag-alaga ng bees kasi nakaka-stress. Pero hindi siya nawala ng pag-asa.
Ang sarap pala. From 1 colony, naging 10 laga ko. Malaking hamon din sa pag-aalaga ng mga bubuyog ang pabago-bagong panahon. Pag maulan, kasi hindi makalabas ang bees, hindi sila makapag-forage. Wala silang pagkain, in short. Pero mayroon naman anyang mga solusyon. Kailangan mo silang pakainin. Since kinuha ang honey, papakainin mo sila ngayon na kapalit. Ang kapalit ng honey is sugar water. Papakainin mo siya ng pollen substitute or pollen patties. Ayon naman kay Alexis, sa ganitong pagkakataon papasok ang importansya ng pagkakaroon ng mentor na gagabay sa mga nagsisimula pa lamang sa nasabing agribusiness. Find a mentor. Kasi lalo yung first year mo, mangangapa ka, maganda yung anytime na may makita kang unusual sa colony mo, you can message them. Bukod sa Beeyard sa Maynila, mayroon din siyang sinusubaybayang mga apiary sa ilang 5-star hotel sa NCR. Hindi na sila bumibili pa ng honey para sa kanilang pastries dahil meron na silang sariling supply na inaani mula sa sarili nilang bakuran. Bukod sa pagkain, ginagamit din ang honey at bee byproducts sa paggawa ng cosmetics, food supplement, wax, kandila at iba pa. Sa datos ng Food and Agriculture Organization ng United Nations, noong 2021, umabot sa halos 1,252 metric tons ng honey ang inani sa bansa. Patuloy naman ang pag-i-import ng Pilipinas ng honey mula Australia, Estados Unidos at iba pang bansa para masapatan ang demand. Hindi gaanong nag-e-export ng honey ang Pilipinas sa ibang bansa. Noong Disyembre 2024, lumipat na sa Davao City si Alexis. Mula sa backyard beekeeping, nakapagtayo na ang kanilang pamilya ng isang malawak na ecotourism farm. Welcome to Hania Bee Farm! Si Evelyn naman, bukod sa may sarili siyang brand ng honey products na El Dorotea, ay nagsusupply na rin ng mga kagamitan para sa pag-aalaga ng honeybees. So, mula sa nakikita mong suit ko, yan. So, anything na related sa beekeeping, pwede kong isupply. Sino ba naman ang mag-aakalang sa bahay na ito sa Project 7 Quezon City, yayabong ang industriya ng produksyon ng honey? 2016 nang magsimulang mag-alaga ng iilang colony ng European honeybees dito. Start po siya from our dalawang kasama, si Michael Chulim and Mr. Sita Desus. Graduate ng agriculture, so and enthusiast talaga siya sa bees. Hanggang sa dumami ang kanilang mga miyembro at kinalaunay na itatag ang Apicultura Producers Cooperative o mas kilala bilang Bee Republic. Kwento ni Jasmine Flores, Vice Chairperson ng Education and Training Division ng kooperatiba, inaakala ng iba na sa mga mapupunong lugar lang sa probinsya maaring makapagparami ng honeybees. Kasi mostly pag sinabing beekeeping, more on sa probinsya, di ba sir? Tapos, okay, mga sa gubat-gubat, gano'n, doon makikita yung mga bees. Pero ang totoo, may bentaha rin kung sa kalungsuran magtatayo ng mga apiary. Sa urban beekeeping, wala siya like yung mga ibon na kumakain ng bees. Walang mga predator. Walang mga predators. Walang nag-i-spray ng pesticide, unlike sa province, na madaming ang puno pero puro pesticides naman, so mamamatay din yung bees. Ilang metro lang ang layo ng kanilang beeyard sa EDSA. Although sabihin natin nasa EDSA, pero malayo naman kahit papano yung mga bees namin. Yung mga tricycle. Okay lang naman sir, hindi naman siya Dito po kahit may mga dumadaan tricycle or mga sasakyan, hindi naman siya greatly na nakaka-affect sa bees namin. This bee suit sir. Okay. Veil lang. Veil lang. Veil Pwede na lang. to. Pwede na yan. Hindi naman ako atakihin. Hindi naman. Bawat miyembro ng kooperatiba may kani-kanyang gampanin, mula sa pag-aalaga ng mga bubuyog, sa pangangasiwa ng kanilang pondo, hanggang sa pagbebenta at iba pa. Kwento ni Marwel Merca, ang auditor ng kanilang co-op, noong una natatakot siyang mag-colony check dahil baka siya masting o makagat ng bubuyog. Natatakot talaga ako. Ayokong humawak, ayokong lumapit. Kahit may gloves na ako, may bee suit na ako, nakakatakot talaga.
Pero ang payo niya, be calm. So hanggang sa nasanay ako, then nakikita ko, wow, ang galing, ang cute nilang tingnan. Isang beses isang linggo nilang chinecheck ang bawat kahon para malaman ang progreso ng paggawa ng honey. Dahil to see is to believe. Mga brood na yan. Ibig sabihin, pag May baby na sa loob. Inaalam din ng mga beekeeper ang kalusugan ng mga bubuyog, ng bagong itlog o brood at syempre ang pinakaimportante, ang reyna o queen bee. Nakita niyo yung queen? Nasaan? Ito siya. So, mas iba itsura niya, sir. Mas mahaba. Paano nyo nalaman na yan na yung reyna? Ito, sir. Mas mahaba yung kanyang kuwitan. Bukod sa pangingitlog, ang kanyang pheromones o amoy ang nagbibigay ng chemical signals para mag-function o kumilos ng tama ang buong colony. Harvest season, sir. Oo. Yung summer natin. So parang So, once depende a year. pa. Once a year lang, sir. Once a Okay. year lang. Yung the rest of the year na hindi ka nag-harvest, dun mo na pinapalakas yung colonies mo. Ayon kay Lorenzo Frias, accountant ng kooperatiba, para sa startup business ng apiculture, kailangang maghanda ng hindi bababa sa 50,000 pesos. At least maganda tayo na mga sa 50 to 100. Kasi yung isang colony ng buong bees is nasa range na ng 20,000. So hindi naman po pwede na isang ano lang siya, isang colony lang. Kung mag-paid ka doon sa isang colony, at least may reserva kang isa. Ang return of investment aabot ng mahigit 1 taon. At payo niya sa mga beginner o gustong magsimula ng beekeeping business, dapat sumailalim sa matinding training. Hindi budget yung pagbe-beekeeping. Talagang ang ka talaga sa training. Tulad ng iba pang produktong agrikultural, may mga pagsubok ding kinakaharap ang apiculture, tulad ng pabago-bagong panahon o climate change. 2019, ang harvest namin around 300 kilograms. So ngayon, umunti na siya eh. Para nasa 150, ganun. Nakaka-affect talaga yung panahon natin ngayon. Sabi ni Jasmine, suwak na sideline ang beekeeping. Pero kung ang pag-aalaga ng bakuran bees lang ang tanging pagkukunan ng pagkakakitaan ng isang pamilya, dapat maraming colony ang aalagaan. Kami, sideline lang ito. Kasi kung talagang ang focus is beekeeping as yung pinaka-livelihood nila, we suggest na mas madaming colonies, pwede siya sideline. Or kaya family consumption nyo yung honey. At least alam nyo totoo yung honey sa daming nagkalat ngayon. Once na nag-harvest na po tayo, ito po yung magiging result ng ating mga product. And ito po yung ating pwedeng nyong mabili or ito yung mga binebenta namin. Ito yung 300 pesos. Then ito yung 330. Naglilibot din ang Bee Republic sa iba't ibang bahagi ng bansa para magbigay inspirasyon sa mga nais ding sumabak sa pag-aalaga ng bakuran bees. May kasabihan ngang busy as a bee, pero sa pag-aalaga ng honeybee, hindi lang mga bubuyog ang busy, kundi maging ang beekeeper. Dahil kung walang determinasyon at hindi pagsusumikapan, posibleng lumipad lang sa hangin ang kanilang puhunan. Kasi kung lalo kang gumalaw, kung lalo kang umano, dun sila aatake. Ayaw nila yung mga sudden movement na ang ano-ano mo. Hindi na nga ako humihingi. Ako si Radyoman Zander Kayabyab at ito ang DZXL News Special Report. Busy like a bee, busy like a bee. Look